Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, itong mga AJK victims, mga biktima ng extrajudicial killings, hinaharas. At yung mga pictures nila, ginagamitan ng AI, binabago. Dinudukturan yung kanilang mga pictures. Sa katunayan, nung hearing sa ICC, yung mga pamilya ng biktima na umatin doon, mga representative ng biktima, kinakalat doon. May kumakalat na pictures nila na naka Louis Vuitton na bags, na mamahalin, luxury bags. Sa gitna ng paggulong ng hearing, kumalat ang isang litrato ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na may hawak umanong luxury bags. Pero binigyang linaw ng One News at News 5 na peke ang kumakalat na larawan. Sa orihinal na litratong kuha ni One News anchor Angela Lagunzad Castro, walang hawak na kahit ano ang tatlong kaanak ng EJK victims. I understand or have heard that, and that's why one of the other calls is to hold all this here, and for those who are just passing by, or families' pain and their families' grief, and that is something we need to stand here and support them for. So I would like to call on them eventually, but we will do some chants and make sure that they know we have their support. So we say justice for the victims of Duterte's crime! Justice for the victims of Duterte's crime! Justice for the victims of Duterte's impression sa stories and yung mga narinig nyo from the prosecution and the CLCV sa loob. Pati na rin po ano yung naramdaman nyo given the yung pagka-controlled environment, yung pagka-formal ng court sa loob. Ano pong masasabi niyo? Magandang hapon sa ating lahat. Pangalawang araw ngayon ng confirmation of charges. At maayos na naipahayag ng mga prosecutors ang kanilang dapat sabihin na ito ay talagang tumagos sa aming mga puso. Mahirap. Mahirap kasi kanina. Pigil yung aming pigil yung aming damdamin kasi sobra kaming na overwhelmed dahil para talaga yun sa amin yung mga sinasabi sa amin yun ng mga biktima. Kaya yun po, at saka talagang ramdam na namin na talagang matutuloy ang charges at magkakaroon ng trial soon. And syempre ang inaasahan yung talagang mapanagot si Duterte, makulong at makonvict siya habang buhay at mapanagot sa kanyang mga krimen na ginawa sa mga biktima. Yun lang po. Siyempre, sinisiraan itong mga pamilya ng biktima, mga kamag-anak ng biktima ng EJ case na umattend doon sa ICC, pinapalabas na maluho sila. Maluho sila at umano itong mga pamilya ng mga EJK victims nandun sa Dahig, sa The Netherlands, ang mga bags ay mamahalin. Pero ayon sa mga biktima, hindi naman totoo yun. Peke yung litrato. Yung original nun, wala naman silang hawak na mamahaling bags. Ang real post, ito tingnan nyo sa real post, wala naman silang hawak na mamahaling bags. Pero dito sa altered post, may may mga hawak na silang mga mamahaling bags. Kaya nag-aano itong mga pamilya ng mga biktima na grabe ang ginagawa sa kanila. Siyempre ang may gawa nito ang kampo ng mga DDS.
sinisiraan yung pamilya ng biktima na nandun pumunta dun sa dahig. Ito ngang si Shera Escudero, sabi niya, about AI images, masyado na po nilang minamanipulate ang mga evidence at images po namin. Natatakot na po ako na lumabas. To my fellow Filipino people, this is our question. Why would you support a murderer and a corrupt family? I think it's about time to check ourselves kung sino ba tong mga tinatangkilik natin at bakit kailangan ba, o bakit natin gina-justify yung killings. They tell us different things, they blame us na kung hindi ganito, ganyan, if they are not like involved in drugs, first, how sure are they na involved sa drugs yung mga namatay? Second, does it matter po ba kung ano ba yung involvement ng mahal namin sa buhay? Hindi po ba mahalaga yung buhay nila? Even Duterte, alagang-alaga po siya dyan sa ICC. Pero yung family namin, did they experience that? And now, they will hate us, they will twist our narratives. Si Shera Escudero, isa sa mga kamag-anak ng mga biktima sa AG case na pumunta sa dahig sa hearing doon. Kaya lang sabi niya, yung mga pictures daw nila ng mga pumunta doon sa dahig, minamanipulate, dinudukturan. Kaya natatakot sila kasi grabe ang ginagawa sa kanila na panghaharas ng mga DDS. Kaya sabi nito ni Shera Escudero, natatakot na silang lumabas. Kaya matindi ang ginagawa sa kanilang operations nitong mga DDS. Sinisiraan sila. Pinapalabas na may mga nagbibigay sa kanila ng pera, na itong mga perang ito ay ginagamit nila pangbili ng mga mamahaling mga bags tulad ng Louis Vuitton. Sa totoo, hindi naman. Dinudukturan, minamanipulate yung mga pictures nila gamit ang AI. Kaya grabe naman itong mga DDS na ito. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang totoo sa mga topics natin na discuss na ito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.